Kamara de Representante o tahanan ng mga kinatawan ng bayan. Yan ang tawag sa mababang kapulungan ng Kongreso. Halos 300 ang kabilang ngayon sa tinatawag na 15th Congress. 98% sa kanila o halos lahat galing sa mga mayayamang angkan, mga milyonaryo. 4 lamang ang maituturing na middle class. Ang kanilang net worth higit 100 beses na mas malaki sa kita ng ordinaryong Pilipino sa isang taon. Sa layo ng agwat ng buhay, nauunawaan kaya nila ang mga hikahos na mamamayan na dapat nilang kinakatawan. Elegante, kagalang-galang, formal. With 184 members present, the chair declares the presence of a quorum. Yan ang larawan ng mga mambabatas kapag nagsesesyon sa mababang kapulungan. Ito naman ang larawan ng marami sa kinakatawan nila. Ayon sa pag-aaral ng GMA News Research, karamihan sa ating mga congressman at congresswoman ay napakalayo ng agwat sa pamumuhay sa kanilang mga nasasakupan. Noong dekada 60, nasa 27% lang ng mga kongresista ang mula sa mga buena familia. Pero noong 2010 o makalipas ang 4 na dekada, 78% na sa mga mambabatas ang mula sa mga elite high-income families. Sila yung kumikita ng higit 2 milyong piso kada taon. Nagugulat ka ako no? Bakit sila yung mayaman sa Kongreso? Siguro sa pork barrel, gano'n? Makakuha ka na lang ng 20% sa pork barrel, di ba? Na-commission, ang laki na yun. 4 lang namang babatas sa kasalukuyang Kongreso ang nabibilang sa middle-income class family noong 2010. Ibig sabihin, ang kanilang net worth ay umaabot sa 1 hanggang 2 milyong piso lamang. Sila ay sina Congressman Elmer Panotes ng Camarines Norte, Paulo Everardo Javier ng Antique, Dakila Carlo Cuwa ng Quirino, at Teodoro Browner Bagilat Jr. ng Ifugao Province. Si Congressman Manny Pacquiao ng Sarangani Province ang pinakamayamang mambabatas. Siya ang nag-iisang bilyonaryong congressman. Higit sa 10,000 beses ang agwat ng kanyang yaman sa kanyang mga kababayan. Sunod sa listahan ng mga pinakamayaman, sina Congressman Alfredo Benitez ng Negros Occidental at Imelda Marcos ng Ilocos Norte. Pasok din sa listahan si Representative Julio Ledesma ng Negros Occidental at panglima naman si Representative Ferdinand Martin Romualdez ng Leyte. Sa pag-aaral ng GMA News Research, isa ang Pampanga sa mga probinsyang malaki ang agwat ng yaman ng mga kongresista sa kanilang nasasakupan. Lumalabas sa 2010 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresista. Pasok sa listahan ng mga pinakamayayaman ang 4 na kinatawan ng probinsya ng Pampanga. Si Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. ng 3 distrito, nasa 11 pwesto, 157 million pesos ang kanyang net worth. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kinatawan ngayon ng 2 distrito ay may 140.2 million pesos at panlabing 7 sa listahan. At si Representative Carmelo Lazatin ng unang distrito na may 18.73 million ay pang 153. Pang 34 sa listahan, si Representative Ana York Bondok ng 4 na distrito,
may 88.66 million pesos na net worth. Ito ang opisina ni Congresswoman Bondok sa Macabebe, Pampanga. Huling termino na niya ngayon sa 4th District. Naghihintay ang mga kapitan ng iba't ibang barangay para makibalita kay Congresswoman Bondok. Ang iba naman ay may personal na kailangan. Humihingi po ako ng tulong nga kay Congressman para kasi naka-hospital po yung anak ko sa ngayon. Lalabas po ngayon. Kulang lang po yung pera natin. Humingi kami ng suporta sa aming buting Congresswoman na si Dr. Hanayok Bondok na dahil sa aming lugar na panayang lubog namin. Dahil lagi kaming lubog sa tubig ba, hindi man sa tubig ba, sa high tide. Bukod sa kanila, may mga kababayan pa siyang nangangailangan din ng atensyon. Tulad na lang ng mga nakatira sa bayan ng Santo Tomas. Sa barangay Santo Rosario, Pau, nakatira si Willie Flores, isang magsasaka. Matagal ko na ginagawa nito. Nakikisaka siya ng lupa para maitaguyod ang kanyang asawa at 6 na anak. Pero tuwing tag-ulan, nagiging karagatan ang mga palayan, kaya nawawalan siya ng kita. Kung tutuusin, 6,000 sa isang buwan ang maaring kitain ni Willie sa pagsasaka. Pero pagbaha, wala siyang kita. Isa na ako nagtitinda lang. Yun lang inaasahan namin, yung pagtitinda ko pag walang trabaho yung asawa ko. Naglalako po ako ng gulay, minsan prutas. Na po kayo ng suwa at saka kamote. Magkakano ba ang kilo? Pilit ipinagkakasya ng pamilya ni Willie ang halos 100 pisong kinikita ng kanyang misis sa pagtitinda ng gulay. Hindi ako tumitigil sa pagtitinda. Tanghali, ganyan. Para may makakain yung mga anak ko. Ang baha rin ang idinadaing ng iba pang mga residente ng barangay. Apektado siyempre ang mga kabuhayan namin dito, ang mga halaga namin. Tulad ko, may tispahan akong maliit doon. Pagka may isda, tinatangay ng baha. Minsan, maga kang nagtanim ng palay dyan, nasisira. Ang Tulay Cebu, isa sa pinakamahalagang daanan sa barangay. Ito sana ay karagdagang farm-to-market road para sa mga magsasaka. Dati sa simentado to, ganyan. May bumagsak. Kaya ginawa na lang ng temporary ito, maski tulong-tulong. Pero nang masira ito noong 2009 dahil sa ondoy, hindi na ito naayos ulit. Matagal na nila itong hinihiling na maayos, pero dahil hindi sapat ang pondo ng barangay, inilapit ito sa opisina ni Congresswoman Bondok. Paghihintay, hanggang ngayon wala pa. Hihintay muna sigurong may mahulog bago ma-resultahan o mabigyan ng pondo. Pero pondo pa rin ang problema. Well, talagang unfortunately, we would like to do everything yesterday. Kaya lang, yung pondo natin up to tomorrow, wala pa. Mabagal po yung release ngayon ng pondo sa DBM. Ang batayan ng isang mahusay na kinatawan ng mamamayan ay kung kaya niyang pagkasyahin ang budget na ibinibigay sa kanya. Dapat daw ang mga namumuno ay may malinaw at malawak na plano para sa komunidad at di na lang laging pamimigay ng pabor o pera ang paraan ng pagtagal sa poder. Sa nakalipas na mga dekada, mabilis na yumaman ang mga kongresista. Mula sa 8 milyong piso noong 1992, mahigit 25 milyon pesos na ngayon ang average annual net worth ng mga congressman. Kung tutuusin, maliit talaga ang sweldo ng isang kongresista. Kaya lang, dinadagdagan na lang ang
kanilang natatanggap sa mga allowances at budget na inilalahad para sa kanilang opisina, idagdag mo pa rito ang kanilang mga PDAP o pork barrel funds. Ang isang tunay na kinatawan daw ng masa, laging sinisikap na paunlarin ang kondisyon ng nasasakupan at hindi ang sariling kapakanan lamang ang pinoprotektahan at pinapagyaman.